Yung nawawala kong kapatid, dito ko nakita sa Malaysia. Magandang araw! Tara, samahan niyo ako. Bisitahin natin yung Batu Caves dito sa Malaysia. Panibagong araw, panibagong gala na naman tayo. Maagang-maaga nga tayo umalis ngayong araw dahil gusto nating maiwasan yung dami ng mga tao. Maagang-maaga pa. Kita niyo sarado pa yung mga stall sa mall, yung mga shops. Mas okay na maaga kaysa masunog tayo mamaya. Let's go! Anyway, sa pagpunta natin, magti-train lang tayo. And I think alam ko na kung paano pumunta doon. Hopefully hindi tayo maligaw. At dahil nga yung train station kung saan nandun yung train na sasakyan natin ay nasa loob ng mall, pumasok tayo dito sa mall at pinayagan tayo ng gwardiya. This time hindi na ako gaano nagtanong-tanong kasi nag-google na ako kagabi at alam ko na kung saan yung papunta. At dahil nga ilang araw na tayo dito sa Malaysia ay alam ko na kung paano i-operate yung machine na to at kung paano kumuha ng ticket o yung coin na ginagamit para dun sa machine. Medyo excited lang rin ako ngayong araw kasi yung lugar na pupuntahan natin yung isa sa pinakasikat na lugar dito sa Malaysia. At dahil around 6:30 pa lang to ng umaga, talagang wala pa gaano mga tao at payapang-payapa pa yung umaga. Aabutin nga pala ng 45 minutes hanggang 1 oras yung biyahe natin. Kaya at habang bumabiyahe kumain na ako dito sa tren. Iniisip ko lang kasi palagi na kapag ka nandun na, wala nang oras para kumain pa. Bali, dalawang magkaibang tren pala yung sasakyan natin. So dito na tayo sa KL Central. Ditaig pa tayo ng isa pang train, MRT, papunta sa Batu Caves. Kaya natin, hindi ko alam kung paano yung gagawin, so magtatanong-tanong na lang tayo. Tara. Isa sa mga bagay na sobrang manghang-mangha ako is kung nakikita nyo kung gaano kalaki tong lugar na to, iisipin nyo na mall siya. Pero hindi. Para itong isang center ng mga trains na papunta sa iba't ibang lugar. At halos lahat ng train na papunta sa kung saan ka man pupunta ay nandito. Hi sir, I want to go to Batu Caves. Can you tell me which train I should take? This one. Thank you sir. So scan lang natin siya. See. Dito naman sa train station na to, hindi sila gumagamit ng coin. Yung ginagamit naman nila ay QR code. Parang sa PITX lang rin ano. Easy. Punta na tayo sa Batu Caves at mukhang mali tayo ng dinaanan, mama. Hanggang tayo sa taas, bye-bye. Okay sir, which train goes to Batu Caves? Is it this one or that one? This one. Thank you sir. So, after na ilang stops, nandun na tayo sa Batu Cave. So excited. So, yeah, tingnan natin. Let's board the train, then biyahe na tayo. So, dito tayo bababa. At syempre, habang nakasakay ka sa tren, nakikita mo rin yung mga magagandang tanawin. So ayan, dito na tayo sa Batu Caves. Kakababa lang natin ng tren at dito pa lang kita nyo na dyan tayo pupunta. Lalakad tayo ng konti and then of course I'm going to show you around. Tingnan natin kung ano naghihintay sa atin sa Batu Caves. Let's go! Siyempre hindi talaga natin alam kung paano pumunta doon. Sumusunod lang tayo sa crowd. Malapit na tayo. Dito pa nga lang sa may mismong bukana papasok sa may Batu Caves ay ito na kaagad yung bubungad sa'yo. Kung saan-saan pa ako naghanap at dito ko lang pala makikita yung mga nawawala kong kapatid. Mga kapatid! Nakakatuwa lang kasi dito pa lang sa bungad makikita mo na tong mga temples na napakagaganda at hindi pa iyan yung main attraction. At dito nga sa may main attraction ay makikita natin yung isang malaking estatwa ng Hindu god na tinatawag na si Murugan. At ayon nga rin sa mga nabasa ko, si Lord Murugan pala ay ang God of War ng mga Hindu. So, andito na tayo. Akit tayo sa pinakatuktok na merong 272 steps na kailangan nating i-take para makarating sa pinakatuktok. Disclaimer lang sa mga babae, huwag kayong pupunta dito na naka-shorts kasi bawal pumasok. Otherwise, kailangan nyo mag-rent ng pang-cover
sa ibaba. So, tara. Hindi ko i-count yung video. Aakyatin natin siya yung buong 272 steps. And let's see kung mapapagod ba tayo dito o hindi. Ito na, nagsisimula na tayo makiat. Ay. I'm first. Schizophrenia. It's 272 steps. 270 steps. 272 in total. You're vlogging? Yeah. Okay. Hi. Hi, so your name is? It's Rupesh from South Africa. South Africa. Yeah, and you? It's Joshua from Philippines. Philippines also. Nice to meet you. I'll see you in a bit. Okay, sure. Keep going. Yeah. So we meet some friends along the way. Keep climbing. Okay, almost there. We're almost there. I'm first. Lapit na. Lapit tayo. Ayun na yung cave. Yan. Ganyan kalayo yung inakit natin. Pahinga lang tayo konti. Siguro mga 40 steps pa. Nasa taas na tayo. Tara! Tulong! Kaibigan, tulong! Yes, sir! Yes. Time out. Inom lang ang tubig. Papakita ko sa inyo kung ano meron sa loob ng cave. Wait lang. Dito nga sa may pinakatuktok ng Batu Caves ay may iba't ibang temples at dito natin makikita yung mga Hindu na pinapractice yung kanilang belief at yung kanilang mga religious practices. At ayon din sa mga nabasa ko, ito palang Batu Caves ay naturally formed. Wow! Talagang maa-amaze ka na lang kung gaano kaganda gumawa ng art ang ating kalikasan. Siyempre, yung mga buildings na nakikita natin dito, yung mga stalls, mga temples, mga man-made yung mga yan. But considering the fact kung gaano ka-vast itong cave na to just blows my mind away. Kung nakikita nyo kung gaano kaliliit yung mga tao sa loob nitong cave na to, talagang mamamangha kayo at malulula. Around sa Batu Cave, syempre merong mga souvenir shops na pwede nyong pagbilhan. And it's also nice to buy from them sometimes, syempre para matulungan natin yung local tourism nila. After all, yung mga ganitong klase ng shops ay nakakadagdag ng buhay at ambience para dito sa Batu Caves. Just look at the feel that the lights are giving, talagang bagay na bagay siya dito. Dito tayo sa loob. Grabe, sobrang nakakalula yung loob nitong Batu Cave. Kita nyo naman. Again, sa mga babae, bawal yung naka-shorts. Pagpapasok kayo dito. Kung pupunta man kayo na naka-shorts, kailangan nyo mag-rent ng pantabing from your waist down. Kasi, of course, there are temples inside and of course that's holy. Not supposed to enter there in shorts. Actually, fortunately, sa mga lalaki, okay lang ang naka-shorts. Sa mga babae lang bawal. At yung isang bagay na napansin ko lang talaga sa mga ilan-ilang bansa na nabisita ko at sa mga temples na nabisita ko na rin kagaya sa Thailand o di naman kaya sa Singapore, sa may Indonesia at dito sa Malaysia, hindi talaga po pwede yung babaeng naka-shorts. Minsan hindi ko siya maunawaan kasi sa mga lalaki okay lang na naka-shorts pumasok pero pagdating sa mga babae, hindi.
At habang naglalakad-lakad, napansin ko nga itong malaking peacock na to. Ito pala ay associated sa beauty and grace. Itong mga peacocks rin na to ay associated sa god na si Saraswati at kay Lakshmi na goddess of wealth. Dito ko lang rin natutunan na yung peacock pala is absolutely important para sa mga Hindu, kaya itong templo na to ay napapaligiran ng mga peacock na statues. At dito nga sa loob ay may paakyat pa, bali hindi pa tapos yung 272 steps natin. Plus, hindi pa siya tapos. Grabe lang rin yung bumungad sa akin pag akyat ko dito. Sobrang majestic ng view na yon. At dito na sa taas yung pinakadulo sa loob nitong Batu Cave. Ako ay sadya talagang manghang-mangha at bilib na bilib sa ganda ng lugar na to. Grabe lang. Sobrang ganda. 2 words. Nothing more. Grabe itong lugar na to. Breathtaking. Grabe. At syempre dito rin sa may taas meron din isa pang Hindu temple kung saan makikita natin yung mga kapatid natin na Hindu na pinapractice yung kanilang religious tradition. Hanggang sa pinakahuling minuto ng pagtambay ko dito ay talagang napapaisip pa rin ako kung paano naging ganito kaganda itong Batu Caves. So ayan, tapos na yung pagbisita natin, pababa na tayo ng Batu Caves. At sana na-enjoy nyo tong video na to. Kahit pa paano, hanggang dito na lang muna. Like and follow para palagi kitang kasama. Hanggang sa muli, paalam. Psych! Hindi pa dyan natatapos yung video natin kasi hindi pa natin nabibisita yung mga temple. Kumusta kapatid? Sa pagbaba ko nga dito sa may Batu Caves, nakita ko itong arko na puno ng mga Hindu gods and goddesses. Sa pagbaba ko nga ay binisita ko yung dalawang temple sa magkabilang gilid nitong Batu Caves at nakita ko yung loob. At sa loob ng mga temple na ito ay makikita natin yung mga statue ng kanilang mga gods and goddesses. Sa loob ng mga temple ay talagang maa-amaze ka kung gaano kakulay yung mga temples nila at gaano kagaganda at gaano kaayos yung kanilang mga disenyo. Sobrang eye-catching lang ang mga vibrant colors na ginagamit sa mga Hindu temples. Hindi naman pinagbawal na hawakan yung mga designs na to, yung mga pader, yung mga carvings, kaya sinubukan ko na rin siyang hawakan. Generally, gaya ng mga bato kanina, gusto ko lang ma-feel itong mga nakikita ko. At sobrang manghang-mangha lang ako sa mga nakikita ko. Hi Uncle, how are you? Uncle, what is this? Is this cake? Alwa. May I have one slice, please? The satu slice. Berapa? 6 ringgit. 6 ringgit. Ya. Satu. Try natin yung food. Hindi ko alam kung anong tawag pero para siyang cake. Kaya natin ko ang ano ba? Apa nama ba? Alwa. We call it alwa. I was speaking bahasa. Okay. That's good. 6 ringgit. Tikman natin mamaya. At sa labas nga ng Batu Caves ay mayroong mga temples pa at mga falls. Napaka-relaxing yung feel dito at sarap magpahinga dahil medyo mahangin pa. Wala nang patumpik-tumpik pa. Titikman na natin ito agad.
Bango. Pili ko para siyang brownies. Yan natin. Santa Plaza. Walang spoon, so humingi na lang ako ng plastic. Ano siyang jelly? Parang siyang kutsinta na may halong buko. So, local food to. Baka na rin. 6 ringgit. No vlog. Tara na. Kung umabot ka pala sa bahagi ng video na to, i-comment mo naman yung salitang batu. Kahit papano, hanggang dito lang muna. Like and follow and subscribe para palagi kitang kasama. Hanggang sa muli, paalam!